Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay, ang inyong among sa Himpapawid at ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Wednesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. No? At dumarami at lumalaki po ang ating Barkadahan kay Kristo. Maraming salamat sa walang humpay na pakikinig ninyo at pagsubaybay po sa ating programa. No? And of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. And it's January 7. Yan, no? Ilang araw na lang po at of course, darating na ang ating pinakahihintay na Santo Papa. Ayan, 8 tulog na lang. Okay, at bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga tagapakinig. Okay, good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. And of course, sabi nga, today is Wednesday, January 7, and it is the Wednesday after Epiphany. Yan, at meron din pong kapiestahan na santo ngayon. Napakaganda ng pangalan niya, Saint Raymond of Peñafort. Yan. Tignan natin, baka may share tayo mamaya. No? Sige, ma'am, yung second part. Yan. Alam mo, nakausap ko kanina si Bishop Ambo David, no? Kasi nag-meeting kami. At sabi ko nga ay pag nandyan ng Santo Papa, no? Everyday ay tatawagan natin, no? Kung hindi siya, yung kanyang sekretaryo si Father Rick Lusong. Para makapagbigay ng yung talagang ano kasi ito, update, 4 days sila doon talaga. Yes, 4 days. Kasi kailangan nating marinig talaga, no? Yung nandoon at malapit sa ating Santo Papa. Tsaka yung live talaga. Oo, live talaga. Live na update, So, we expect that to happen, no? Pag nandyan na yung ating Santo Papa. Kaya that's a good news, no? Napakaganda. At siguro, speaking of the Santo Papa, kahit ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, nag-publish siya ng website ng papal visit. Yan. At doon talagang yung mga naka-internet po, makukuha nyo lahat doon. Actually, may countdown din sila doon sa official website ng papal visit ng CBCP po. Yan, at abangan natin yan. No? Oo. At definitely marami tayong ma-share na mga balita, no? Mga activities, schedule, no? Lahat na pwede nating ma-broadcast, no? Tungkol sa pagbisita ng ating Santo Papa. Holiday yun, sa Manila. Buti pa yung mga doon. Of course. Doon yung doon yung main event Oo nga. Kaya tayon dito may trabaho pa rin, no? Ayan, pero nakatutok pa rin tayo. Siguradong everyday ay tututukan natin yan. Okay. Ibigay muna natin ang ating mga hotline number, Sister Son, ang ating Sun hotline number 0932-462-0898 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number 0905-302-5768 0905-302-5768. Okay, at para naman po dun sa gustong mag-text, ito po yung mga text line numbers namin. Smart po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At yung Globe naman po, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At para po sa ating Connect Ka Katekista program, just type REG, all capital letters, and then space your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, kung kayo po yung school student catechist, no? O kaya yung address nyo po. And then ipadala po dito sa ating
globe number 0927-891-0966, no? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng mga araw-araw na mensahe, no, from the Lord. At kung may mga prayer request kayo, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong ipadala dyan sa number na yan, no? At isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. Okay, at yung counseling line naman po natin, 0922-831-5967. 0922-831-5967. Yung live internet po natin, no? Kung gusto po yung manood ngayon, kasalukuyan, nasa website po, www.ustream.tv, and then search po ninyo yung Bright FM 919. At kung gusto naman po ninyong makinig sa mga past episodes namin, nasa Facebook naman po. Ang Facebook account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. At makikita po ninyo doon yung mga past episodes na gusto nyong ulitin, or maybe yung mga gospels, or maybe may na-miss kayo. And of course, thank you po kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts. Okay. Mamaya na yung mga announcements, no? Oo. Sige. Okay, Sister Son, basahin mo na yung ating nag-request na yung Tagalog na ebanghelyo, no, sa gabing ito. Okay. Sige, request po ng Pampanga Provincial Jail, Tagalog po ang babasahin ko, ang gospel. Okay. Pagbasa mula sa ebanghelyo ni San Marcos. Agad na pinilit ni Jesus na sumakay sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida sa kabilang ibayo habang pinaaalis niya ang mga tao. At pagkapaalis niya sa kanila, mag-isa siyang lumayo papunta sa kaburulan para manalangin. Nasa laot na ang bangka nang gumabi at nag-iisa naman siyang nasa lupa. Nakita niya silang nahihirapan sa pagsagwan sapagkat pasalungat ang hangin. Kaya nang madaling araw na, pinuntahan sila ni Jesus na naglalakad sa dagat at waring lalampas sa kanila. Nang makita nila siyang naglalakad sa dagat, akala nila'y multo siya. Kaya sumigaw sila. Nakita nga siya nilang lahat at nasindak sila. Ngunit agad niya silang kinausap. Lakasan ng loob, ako ito, huwag kayong matakot. Nang nakasakay na siya sa bangka kasama nila, tumigil ang hangin kaya lalo pa silang namangha. Hindi nga nila naunawaan ang tungkol sa mga tinapay, kundi sarado ang kanilang isip. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay, wow. Naglakad ang ating Panginoon sa dagat. Kaya ba natin yun, Among? Basta't may tinatapakan ako. May kahoy. May kahoy. Okay, so ito po. Ang gusto ko pong i-focus dun sa ayan. Ang kabaligtaran po kasi ng takot ay pananampalataya. So dalawa po, no? Takot, pananampalataya. Kung minsan po yung mga takot natin, yung mga fears natin, no, reactions pala ito ng unreflected and unaccepted selves natin, no. Kung minsan pag natatakot, lalo na may mga taong ang daming takot sa buhay, no, para ito pala mga shadows, no, reactions, shadows ng sarili natin na hindi natin nire-reflect. Kaya nga po meron philosopher, si Socrates, isa siyang sikat na philosopher. Sabi niya, an unexamined life is not worth living. Kasi kapag hindi natin na-examine ang buhay natin, basta na lang tayo, yun, hindi daw worth living, sabi ni Socrates.
Kasi po ang Panginoon, binigyan niya tayo ng capacity to be reflective. No? After na may ginawa tayo, mabuti man o hindi, dapat i-reflect natin. Pag hindi mabuti, reflect natin kung bakit nagawa natin yon. Siguro kapag may fears tayo, of course, babanggitan ko na rin ng tapang. Kasi magkasama yan, no? Courage. Pagka daw may courage ang tao, kasi ayon sa diksyonaryo, ang definition ng courage, the ability to confront fear, pain, danger, uncertainty, and even intimidation, no? Kapag may ability tayong i-confront yon, harapin natin, ini-intimidate tayo, ganyan. Kahit yung pain, pagka may ability tayong i-confront ang pain, matapang pala tayo. Pero siguro, mag-advance pa tayo yung moral courage. Tinatawag na moral courage, kapag po meron tayong willingness to stand up for truth, no? Yun bang tatayo ka, stand up when others want you to sit down. Kung minsan kasi, gusto kang maupo ng tao, pero ikaw, you're willing to stand up, no? Lalo na po if we are standing up for Jesus, no? Napakaganda. This is worth it. Of course, it makes a difference kapag we stand up for Jesus. At of course, siguro nga po ang ating Panginoong Jesus nakasmile sa atin pagka we're willing to stand up for Jesus. And then yung pong pangalawa, maikse yung faith, kasi nga sabi nga dito, pananampalataya ang kabaligtaran ng takot. Yan. Ang pananampalataya pala or faith dapat person-oriented, grounded sa isang relasyon with someone, lalo na sa ating Panginoon. No? Kasi kailangan nating isipin kapag may faith tayo, may pananampalataya, na we are not alone. Hindi tayo nag-iisa kasi may kasama tayo. Of course, ang ating Panginoon. So, yun, Mong. At saka very symbolical ito, yung kwentong ito, no? Oh. Again, understanding it from the context of Epiphany, no? Kasi Epiphany weekdays pa tayo. Itong storyang ito, talagang makikita natin, marami yung mga bagay na kuminsan ay nakakadilim sa buhay natin, no? One is ito nga yung fear na sinasabi mo. No? Di ba pagka yun nga, yung natatakot ka, balisa ka, restless ka, walang kaliwanagan yung buhay mo. Diba? Oo, totoo yan. Yan yung sabi nga sa Kapampangan, balisa. Yung hindi mapakali. At yun nga, no? You have no self-esteem, you have no self-confidence pag nandyan talaga yung takot. At ito nga, parang itong mga alagad dito ay talagang natakot dahil nga napakalaki nitong alon at malakas yung hangin, Sister Son. So, yung kanilang bangka, no? Again, very symbolical ito, parang ang church, no? Ang simbahan, she has undergone a lot of, big waves, strong winds, no? Kasi yung tubig, no, it really symbolizes yung parang it's the place of the devil, parang ganyan, no? Talagang dagat, no? Ang dagat. Alam mo yung demonyo, he will really sow fear, no? Pag marami yung mga, siyempre, pagsubok natin, problema, no, yan, mga strong winds and big waves, talagang kuminsan na mawawala tayo ng kumpiyansa sa ating sarili. Di ba? Parang mas malaki yung problema mo kaysa sa buhay, no? Parang ganyan, no? Nakakatakot yun at kuminsan it will really disturb us and shake us, no? Parang ito nga, yung boat na to, it is being tossed, no? Parang, ano ba yung toss sa Tagalog? Yung parang initsa? Hindi naman initsa. Iba yun. Yung parang yinuyugyog. 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 No, talaga.
yuyugyugin ka talaga ng mga pagsubok, mga problema, di ba? Pag hindi Matatakot mo ka, no? kaya. Oh yeah, I think kung i-kokonekta natin sa kokonekta natin sa New Year. Alam mo, maraming mga tao ngayon na siyempre this is very true. Future is very uncertain. Hindi mo alam ang mangyayari. Kaya ang daming fears ng mga tao. Yan, very dami good. silang takot, dami nilang fears sa buhay. Yes, Kung minsan, pag inisip mo yung fears nila, yun lang. Sasabihin natin, yun lang. Takot ka. Actually, minsan mababaw yung ibang mga fears ng tao eh. Ito nga, nag-text yung isang pinsan ko from Batangas, no? Yung nga nagpapadasal. Kasi may cancer siya, breast cancer. No? So, nakakatakot din pagka yung stage 3 cancer. Isang takot yan sa mga tao, no? Yung ayaw natin magkasakit, no? Kasi marami tayong inaalala dyan, yung pamilya. Tapos, siyempre yung buhay mo, gagastusin mo. Yung trabaho mo, masisira yung career path mo, as they say, di ba? And at the same time, yan, takot ka rin mamatay. No? Parang, wag naman, Lord. Hindi pa ngayon, no? Diba? Ang sakit pwede, ha? So, ang dami nagpapadasal talaga, no? Incidentally, kagabi, hindi ba may birthday party kami natin? Naku, tinext ako at may namamatay, no? Sana kaninang umaga, ayanawin ko. Kasi wala nga ako na-late yung text nila. Naku, namatay. Diyan sa malapit sa Arsobispado, no? Yun yung kuminsan nakakatakot din yung mamamatay tayo, maaksidente tayo, magkasakit tayo. Marami tayong mga takot sa buhay, Sister Son. And these are real, no? Real fears of people. Oo. At lalong-lalo na yan pagka nawalan ka ng trabaho, paano yung future ng mga anak mo? 'Di ba? Isang rin yan, yung nakakatakot na parang naku, paano yung kabubuhay namin. Lalo na kung nag-aaral pa yung mga bata, ganyan. Yes, so that's really a very real fear, no, in life sa mga kung minsan isang kahit isang tuka lang, di ba? Marami yung mga di ba yung may mga taong talagang kuminsan yan ang mga takot nila, no? Lahat tayo naman, no? May kanya-kanya tayong fears. Lalong-lalo na nga yan, no? Itong 2015 na to, what will 2015 bring us, di ba? Ano ba yung mangyayari sa atin, no? We really don't know. Although, yan ang sabi mo, yung pagka tinotos tayo ng mga yunuyugyug tayo ng mga no, pero sabi nga ng ating Panginoon take heart, no, it is I, do not fear. Yun ang pinakaano ng gospel ngayon yung it is I, no? Oy, kasama mo ako, sabi ng Panginoon. Kahit na may sakit ka, kahit na nawalan ka ng trabaho, hindi ka nag-iisa, no? You still have hope. Kaya nga yung pag-asa talaga, no? Lalong-lalo na sa pagdating ni Pope Francis, yan ang sinasabi natin. And the very fact that in the gospel today, yun nga, after praying, no, napakaganda, di ba? Yung parang na-energize ang Panginoon because He prayed, no, on top of the mountain. After yung kahapon, di ba, yung multiplication, no? Yung tama-tama yung yung mga tao nagsama-sama sila. Then, I think that's one thing that will make us walk on top of the water, no? Sa buhay natin. Yun nga yung prayer. Yan, no? Yan ang sabi nga prayer is the weakness of God and the strength of man. 'Di ba? Yung lakas na tingnan mo naman, no? At ipinakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan dito. Mas malaki pala siya sa ating mga problema. Mas makapangyarihan kung kahit na anong mga pagsubok sa buhay. At lalong-lalo na mas makapangyarihan siya sa mga takot na nandyan sa ating buhay. We acknowledge we have fears, no? Sino bang wala? Wala, di ba? Yun nga. Kagabi nga nagdi-discuss kami ng mga pare na nandun sa birthday party, no.
Huwag ko na lang sasabihin ng pangalan kasi matatanda na kami. Siyempre, nasa line of 5 na kami, no? Sabi ng isang pare, natawa ako. Alam mo, sabi sa akin, at yung mga ibang alam niyo, sabi, mga 10 years ago, 15, hindi naman natin pinag-uusapan yung mga sakit, no? Kasi yung isang pareng kasama namin, na-operahan. So, yung puro sakit, no? Paano yung mga yung natural cure. At saka yung mga gamot. Diba? Yun yung pinag-usapan nyo. Yung paano yung, for example, yung blood pressure, cholesterol, uric acid, sugar, no? Nakukuha natin sa ating mga pagkain. Yung bang natawa kami kasi, lahat kami naging health conscious. Totoo naman yan. Pagka bata ka pa, kung minsan hindi mo yung pinapansin yan, di ba? Sige, inom ka lang ng inom, kain ka lang ng kain, di ba? Kasi wala ka pang, nadaramang mga sakit-sakit dyan, di ba? Wala pang nararamdaman sa katawan, ganyan. Parang ganyan. But, as you grow old, yun nga, we just found ourselves discussing all this, no? Habang kumakain kami. Pero hindi naman kami nawawalan ng gana, no? Pero ang topic namin yung sakit, mga gamot. Nakakatawa, no? But I think talaga kung minsan, no, it really comes to us, no, yung natatakot kang magkasakit, yan. Natatakot kang para maging useless, no? Nandyan lahat yan. Pero I think what the good news is telling us today, ang ating ebanghelyo, yan. May mas higit pa sa sakit. May higit pa sa ating mga kalungkutan, no? Sa ating mga pagsubok, sa mga problema, sa mga trahedya. Mas malaki at mas makapangyarihan siya. Of ang course, Panginoon. Ang ating Panginoon. At yun nga, ang kailangan talaga, total faith, no? Pananampalataya sa And Kanya. I think yung prayer life natin. Nakakabawas po ng naku. takot. Tingnan mo ang Panginoon. Faith and prayer. Lumakad siya, no? Sa ibabaw ng tubig. That's power and authority, no? He has authority over the winds, over the waves. And not only that, no, nung napakaganda nung sumakay na siya. Na sumakay siya sa bangka. Sinamahan itong mga takot na disciples niya. Kaya nga nung sa Epiphany Sunday, no, yung reflection ko, paglalakbay, di ba? Ang buhay natin ay paglalakbay. Kamukha ng itong mga three magi's, no, yung wise men. Pero sana yung paglalakbay natin, we will be guided by the star. No? At yun nga, papasukin natin yung liwanag. No? Parang, parang sa ebanghelyo na let us allow the Lord, no, to get into the boat. No? Lord, sakay ka na. Kasi hanggang hindi ka sasakay, hanggang hindi ka sasakay, Lord, naku, magulo at magalaw itong aming bangka. Wala kaming katahimikan, walang kapayapaan, no? Parating yan, lahat ng mga binibitbit nating napakabigat, lalong-lalo na yung ating mga takot, ay hindi tayo magiging payapa sa buhay natin. Unless the Lord will really get into the boat, no? Yung sasamahan tayo at yun nga, no, isakay natin, no, sa ating paglalakbay. Yan, ngayon 2015, di ba? Okay, at pagpapatuloy natin yan, Sister Son, at mamaya, siyempre, himayin din natin yung buhay ng ating patron saint, si Saint Raymond of Peñafort. No? Maganda yung storya niya, ha? At kapupulutan ng aral mamaya, no? Okay, for the meantime, ay mag-break muna tayo. Of course, sa ating mga texters, no? I-text lang po yung ating mga insights and reflections regarding the message of our gospel reading for this evening, no? At mamaya po ibabasahin natin sa ating second segment, no? For the meantime po ay mag-break muna tayo, magpatugtog tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Sa
sa puso'y aking natanto. Kahit anong hirap ang dinaranas ko, ang katiyakan sa akin di naglalaho. Ang bawat hakbang ko na ay may kabuluhan, kahit minsan ay hindi ko maintindihan. Dahil sa pangakong di niya ako bibitiwan, kahit sa pagsubok mayroon ding kagalakan. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo, siya'y sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, tulad ng paglalakbay sa karagatan. Pag-ibig ng hangin at buhos ng ulan, ang pananampalataya'y dapat tibayan. Ang Diyos na tapat sa atin ang siyang nangako, na hindi niya pababayaan tayo. Ang pangangailangan ay pupunan niya ng gusto, at ang bukal ng ligaya'y aapaw lalo. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo, siya'y sapat sa akin. Kung ako'y nasa Kanya, ay wala na ngang kailangan pa. Dahil ako'y lubos na sa Kanya. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo, siya'y sapat sa akin. Kung ako'y nasa Kanya, ay wala na ngang kailangan pa. Dahil ako'y lubos na sa Kanya. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay ating pong pinagnilayan ang napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, no? Ito pong ating Panginoon pagkatapos niyang binusog ang 5,000 katao. No? At yun nga ay nauna yung kanyang mga disipulo sa ano ba ito, yung the other side, no? Of the water, no? Oo, yung yung lake. lake, pero hindi siya kasama at nanalangin. Kaya lang ang nangyari, ito nga, at niyuyugyug. Niyuyugyug yung bangka ng kanyang mga disipulo, no? Takot sila. Pero dumating siya at nilapitan at siya nagsalita, no? It is I, no? Take heart, sabi niya. It is I, have no fear. No? At yan po ang assurance sa atin ng Panginoon, no? Dahil ang gandang kung assurance, minsan marami tayong marami tayong mga bagay na yumuyugyug sa ating buhay, no? Lalong-lalo na yung takot.
Yun nga among no, yung inuyog-yug tayo ng takot, ng kadiliman, ng kung ano-anong nangyayaring kasamaan sa mundo. Pero once na yun nga nagpakita ang Panginoon sa kanila, no, sa ibabaw pa ng tubig, at yung pagsasalita niyang itis ay ang sarap sigurong yun, no, mapakinggan pagka sinabi niyang ako ito. Ayan, no. Talagang biglang mawawala lahat siguro. I can just imagine yung mga disciples niya lahat ng takot na nararamdaman nila. Talagay ko among biglang nawala. No? That's Parang right. winalis bigla lahat. No? Nai-imagine ko silang ganon. Sige, Sister Son, at Okay. may mga texter yata tayo, no? Let's give way muna sa ating mga Okay. text messages. Sige, from 1427, sabi niya, Good PM po. Ako po ay hindi takot pagkat alam ko na si Lord ay kasama ko. Kaya lang po takot ako dahil dito sa jail mismo dinadala ang kasamaan. Pag-pray niyo po kami. Galing saan ito? Pampanga Provincial Jail. Opo, lalo na po si Among dahil suki nyo nang nagmimisa dyan, talagang pinagpipray po kayo, no? Kasama kayo palagi sa mga dasal niya. Ayan. Okay, mukhang isa pa lang. Ito may kailang Kapampangan, no? From sige. 1799, Sister Son. Salamat Gino, sabi niya. Salamat po kayo, King, ewan ko ano ba yun? King Guli sa Binye. At Bibyeyo King Pusuko. Parang gumuguhit tayo. Ganda naman we are making a mark. Yan. Sa puso. Pipangaditang mo po parating mamasaking pakalulu at lugot ning Gino. At pamanantabi at lingap ning Indong Maria. Yan. Basta't mipangadi po alang maglakwan. Okay. Talagang Praying for yun nga, each no? other. Yes. Walang iwanan. The Lord is always with us. Yan, yung walang iwanan. Ito nga, Walang iwanan. medyo iniwan lang ng konti ng Panginoon. Kaya nagpanik sila. Gusto nilang palaging nasa tabi nila ang Panginoon. Iniwan lang sandali, natakot na. Oo nga Medyo yung infantile, yung bang medyo hindi pa ganun katibay, di ba? Yung kanilang parang pananampalataya, no? Yun nga, actually, itong gospel, pwedeng lagyan ng mga humor, no? Pwedeng sabihin ng Panginoon sa, ano ba kayo? Sandali lang akong nawala, takot na takot kayo, di ba? You could just imagine, Sister Son, ha? Itong nakakatawa dyan, no? The irony of this gospel reading. Mga mangingisda ito. No? Ito sanay sila sa tubig. No? Oo nga, no? Magiging pero pagkatapos sa tubig. Natatakot sila sa tubig. Diba? Kasi mangingisda yan diba? Dapat kasama nila sila, malakas ang loob, no? Sa tapos, tubig. ayun nga ang malakas ang loob, itong karpintero, ang ating Panginoon. Itong mga professional na fisherman na to, no? Silang takot. Pagkatapos, itong hindi mangingisda, siyang hindi takot. Look at the irony, no? Minsan ganyan tayo. Alam mo, it really happens also, no? Puminsan tayo, mga pare, tayo mga katekista, no? Yung bang, it is I, no? Do not be afraid, no? Pero tayo rin, kuminsan natatakot din tayo, no? Totoo nga, no? Just like last night, sabi ko nga, no? Pinag-uusapan namin sakit, no? Habang kumakain kami, so that means, may takot din ng konti. Although you're really preaching the word of God and everything, no? We cannot deny the fact na kahit na professional ka na parang, no, marami kang alam sa Biblia, sa salita ng Diyos, nandun pa rin yung ating kuminsan our human component, no? Yung bang, kasi kuminsan talagang nasusubok yung ating pananampalataya, no? Let us not parang to be yung masyadong overconfident na dahil you are preaching the word of God, malakas ka na, no? Kailangan, yan, no? Professional mga fishermen, pero yan, no? It only revealed na nandun pa rin yung kanilang takot, no?
yung kanilang pagkatao, di ba? Yun nga among lalo na kaming mga nagtatrabaho sa simbahan din. Hindi man namin pwedeng sabihin na, ay Lord, nagsisilbi po ako sa inyo. Yeah, Hindi siguro ako magkakasakit. Ay, hindi po, no? Hindi pwedeng sabihin yun. Dadaan at dadaan daw tayo dyan sa ganyan na mga sitwasyon, no? Okay, may texter yata Okay. tayo, Sister Son. Oo, among from 5216. Sabi niya, good evening po sa tagapakinig sa Barkadahan kay Kristo. Gusto ko pong maglingkod kay God. Ano po una kong gagawin? From Tom ng Porac. Sa Porac ito, among. Yes. Oo. Maraming pwedeng gawin. Gusto daw niyang maglingkod, among, sa Panginoon. Ano daw ang una niyang gagawin? May, may advice ka? Well, number one is really the sincere desire, no? Oo. Yung talagang gusto mo, no? You talagang nandun yung pagnanasang maglingkod ka. That's one thing, no? Okay, pangalawa. You're willing, and of course you're able and capable. Oo, yan. Yung talagang kaya mo. Kaya ng katawan, At kaya ng health mo. your schedule permits it, Oo, no? schedule mo. Kasi yung time management mo rin dyan, no? Kasi lahat tayo talaga tinatawag ng Diyos, no? To a particular mission. Ito nga, itong mga alagad na to, no? Oo. Kaya lang, I believe, no? Nandyan pa rin yung prayer discernment, no? Ano bang gusto ng Panginoon sa iyo, no? Yun ay tanong mo sa iyong panalangin. Tapos may isa pa mo. Siguro tanungin din niya ang sarili niya kung ano ba yung linya niya, saan siya pwedeng yung ability, yung talent niya, saan siya pwedeng, kasi madami pong trabaho sa simbahan. Napakaganda yung kung ano yung ability mo, doon ka pumunta. Kung mahusay kang skills, kung mahusay kang magturo, punta ka sa katekista ka na lang. Magkatekista ka. Kung mahusay ka namang kumanta, ay pumasok kang choir. Yan. No? So, depende sa abilities mo. Isipin mo, saan ba ako? Yan. Saan ba ako nababagay? Ito maraming mga ministries and apostolates that you can do, no? Kung sa mga may sakit, sa mga, halimbawa, yun nga, yung sa mga mahihirap, no? Social action yan. Pwede rin yan. Social action. Marami. Sa mga nagugutom, kung minsan feeding program. And yan, sa catechist, no? Marami ako yung mga nagdarasal sa simbahan. That's one apostolate, no? Yung apostolado ng panalangin, di ba? Ministry yun. Liturgy yun ang tawag Ministry ko. Liturgy, no? 3 ministry sa simbahan. Yes. Pipili kayo, no? Kaya magbasa ka as a liturgical minister of the word, no? So marami. And I think you should, pray to the Lord and then see what you can offer, what you can share, no? Sa ating parokya. Okay. At let's go straight, Sister Son, sa ating patron saint of the day. Siya mayaman, Sister Son. Okay, oo. Among you come from a noble family. 7, kapistahan po ni Saint Raymond of Peñafort. He came from a noble family, Sister Son. Opo. Peñafort po, near Barcelona, Spain. Yan. So, Castilla siya. No, sabi nga niya, galing daw sa isang noble na family. Kaya nga, siguro, eksperto siya sa mga matataas na kurso. Canon and Civil Law. Wow. No, eksperto po siya. Patron saint siya naman canonist, ha? Oo, hindi lang sa batas sa simbahan, canon law, civil. Pati sa civil law. Abogado gobyerno, pa. Oo. Dalawa. Tapos din siya naging famous siya talagang nagtrabaho siya sa formation ng mga pare. Yan, sa inyo. Tsaka yung evangelization ng mga Jews and Muslims. Yan. No? In-encourage nga niya yung mga missionaries na matuto silang Arabic, yung pag-aralan ng Quran, no? Para makapag-dialogue sa Islam. Yan. Oo, marami siyang yun nga yung kamukha nung ating text sa kanina si Tom, no? Talagang matalino, no? Because he thought philosophy and then nag-doctorate nga siya na sa canon law, civil law, yun ang sabi mo kanina. But
he opted to become a Dominican, no? Order of Preachers. Order of Dominican Preachers, oo. siya in 1218. Sumama siya sa mga Dominicans. Meron pa siyang ginawa among for the rest of his life, dinedicate niya ang sarili niya sa bilang confessor. Yan, wow, masipag siyang magpakumpisal. Tsaka yung promotion ng evangelization, lalo na nga, yung sabi ko kanina, sa mga Hudyo at sa mga Muslim sa North Africa. Marami siyang na-inspired na magbalik loob sa Panginoon, no? That's why, because he was really very good, very kind, that's why he won many sinners to God, no? And mind you, Master Son, siya ay, ano ba ito, relative ng King of Aragon. Talagang. Oo, itong hari, relative siya. No? At kaya talagang he's gifted with, of course, no? Dahil noble family, siyempre. Tapos, yan, mataas na pinag-aralan. Pero, napaka-humble niya. At napakabait niya. No? Yan ang tunay na santo, di ba? Kasi, just like yung mga, for example, si Saint Francis, no? Mayaman sila, no? Dahil, di ba, yung kanyang tatay ay merchant, no? Pero, hindi nasilaw. Pinili nilang mamuhay ng simple. No? In spite na kaya nilang lahat, kaya nilang bilhin, pero mas pinili nilang maging simple. At alam mo, talagang you will be attracting people, ha? Pagka ganyan ka, you're somebody, and then you have high academic achievements, and yet, napakasimple mo. Naku yun. Mas, sabi nga natataktak ka, tumatanim ka sa mga isip at puso ng mga tao, Sister Son. Diba? I think we should learn from a lot of our saints, ha? Hindi sila nagmalaki. Ang gandang gayahin ng buhay nila, Mong. Yes. At isa itong santo natin ngayong araw na to ni Saint At actually may Raymond. Sila, may order na with King James of Aragon and Saint Peter Nolasco, no? He founded the Order of Our Lady of Ransom. Yun nga yung sabi mo kanina na itong order na ito ay yung nag-devote sila to save the poor Christians captured by the Muslims. Kaya talagang dito siya nagdeboto yung promotion ng evangelization, no, sa mga parang Muslim. Yung mga Iraqi ngayon, no? Parang ganun ang nila. Yung to save the Christians, the poor Christians, di ba? Yan. Parang nung panahon niya, among panahon din is isang napakasikat ding napakabanat na santo, si Saint Thomas Aquinas, no. Actually, parang in-encourage niyang sumulat, no, kasi isang doktor ng church si Thomas Aquinas, so alam niya siguro 'yon para magamit niya yung talagang talino niya, no. Napakagaling na mama yan. In-encourage niyang sumulat. Siguro yung IQ niya lumampas na sa ano ba? Excellent. Yun nga yung sinulat niyang Summa contra Gentiles. Na-inspire siya. And I think this is the way you use the many talents, many gifts. Binigay sa atin ng Panginoon. Ay binigay ng Panginoon, no? I think huwag natin patulugin po yung mga talento we should make natin. use, di ba? While you're young, active, and energetic. Di ba? Itong mamang ito talagang bilib ako. 20 years old pa lang, Sister Son, talagang punong-puno na ng knowledge and wisdom ang kanyang isip at puso, no? And I think kung may ituturo sa atin, no, ang buhay ni Saint Raymond is the fact that whatever we have received from the Lord, di ba? Both physical and intellectual, no? Our own capacities, our own capabilities, no? Let's make use of them, no? And at the same time, yun nga, wag magmalaki. Kasi pagka nagmalaki ka at iba na yung intention mo sa buhay, instead of attracting people to God, no? Kasi ang niya dapat wag mo i-attract yung tao sa sarili mo, no? Kung hindi sa Panginoon, di ba?
And I think this is what Saint Raymond no in during his lifetime has shown, no, na sa mga lalong-lalo na mga gifted sa atin, sana po ay wag maging daan yan para magmalaki tayo. Oo, yan. Diba? Okay, any more, Sige. pero ano siya, ha? Oo, actually, parang namatay siya ng 100 years old, kung hindi ako nagkamali, no? At alam mo, itong isang istorya, no? Before we leave the story of Saint Raymond, ito ngang si King James, yung kanyang kamag-anak, no? Ano siya, mabait din and everything, pero mayroon siyang yung passion, no? Passions, yung bang parang tendency, no? Especially yung the temptation of the flesh, no? Kasi nga sa isang island daw nakasama si he was giving a very bad example. Kasi may mga babae siya. No, may babaeng kasama and everything, no? And that tainted the image of the king, no? Pero sabi ni Saint Raymond, iwanan mo na yung babaeng yan. No, nakakasama sa and everything, no? Pero ang nangyari, nagalit pa yung hari, no? And he would punish any ship captain who brought the saint back to Barcelona. Kasi gusto na niyang umalis, iwanan nitong hari. Kasi nga, matigas ang ulo ng hari. Pero, there was this, kaya kinukwento ko ito, ayaw niyang pabalikin, no, ang hari, gusto niyang parang ipapanish, no? Paparusahan sana si Saint Raymond dahil sa pagpigil niya, no? Parang si Saint John the Baptist, di ba? Kay Herod. Tapos si Herod yun ang pinapatay, no? Although talagang na-caught up lang siya. Anyway, ito yung ginawa ni Saint Raymond, no? He spread his cloak upon the water, tied up one corner of it to a stick for a sail. No? Ewan ko kung legend ito, no? Ang ginawa niya, yung cloak niya, ayun ang tinapakan niya at gumawa siya ng sail and made the sign of the cross and stepped onto the cloak and sailed along for 6 hours until he reached Barcelona. Parang yun? Parang walking on the water, di ba? Ang ganda, di ba? Kaya tamang-tama sa gospel natin. Parang that was the way in which he was able to escape itong island na kasama si King James at itong island of Majorca, no? Siguro yan 6 hours away from Spain. Barcelona ito. Barcelona, Spain, no. So iniwanan, no, ang hari. And the miracle moved the king, no? At alam mo ang ginawa ng hari, no? Nagsisi siya. And then he became a true follower of Saint Raymond. See? And ito yon, Saint Raymond was 100 years old at the time of his death. Yan, yung sabi ko nga kanina, no? Yun, I think napakagandang example yun, ha? Yung walking on the water din ito. Oo. Talagang miracle din yun, no? Talagang santo nga siya, no? Again, he made the sign of the cross. That means talagang, again, it's the power of God that made that, sailing under that cloak, no, possible, di ba? Talagang, alam nyo, pag matatag yung panalangin natin at pananampalataya, no? Parang seemingly kahit na yung mahirap, di ba? There is nothing impossible with the Lord talaga. Tsaka parang, yun nga, parang madali ang buhay, no? Hindi natin makikitang mahirap, pag malakas ang pananampalataya po natin. Even in sickness, no? Hindi mo masyadong mararamdaman kapag lakas ang pananampalataya mo. And I hope that, our patron saint of the day, have given us real inspiration and courage, no? That kahit yan, yung in the midst of the talagang gusto sanang parusahan ng hari, no? Pero naglakas loob siya. Umalis siya sa island na yan. At yun nga, nagkaroon ng walking on the water din. Okay. Yan. Okay, let us end our episode, Sister Son, with, of course, a beautiful concluding prayer.
Lord Jesus, may I never doubt your saving help and your ever watchful presence, especially in times of adversity. Fortify my faith with courage and my hope with steady perseverance, that I may never waver in placing all my trust in you, who are my all. Amen. Okay, mga... Jesus is my all. Oo. Mga announcements natin. Of course, ulitin ko po yung announcement ko nung nakaraan, yung klase po sa Lay Formation Institute sa January 24 na po. No? Tatapusin muna yung visit ni Pope Francis. Yan. Then, ano pa? Yung Bible Week po, January 20. Yan. Ikaw mo may... And of course, sa Sabado, no? Yung, yung ating Oo. Archdiocesan Pastoral Assembly, Okay, dyan sa pastoral. Arzobispado de Pampanga, 8 to 11. No? And, yung ating mga, mga commission heads sa parokya at PPC, PFC, and of course, the parish priest, no? They are expected to attend, no? At it's a very short, General Assembly, no? Iko-confirm lang ang ating Archbishop lahat ng mga decrees, no? Na ginawa na natin sa AIPP4. Oo, AIPP4. Yan. Kasama yung ating na commission yan. diyan. Oo. Nakahanda na yung ating yung ating mga yung plan natin. mga goals and for objectives na 3 years. 3-year plan Oo, ng 3-year commission at plan, catechist, no? Salamat sa Diyos at bukas. talagang natapos natin at yan ongoing at ini-implement naman natin yung ating mga objectives, no, sa commission. Okay, paalam ka na, Sister Son? Okay, maraming salamat po sa mga nag-text, sa inyong, lalo na sa inyong mga nakikinig. Thank you very much po. Sana po hindi kayo magsawang sumabaybay sa Barkadahan kay Kristo dahil barkada na namin kayo on the air. Yan. At pwede rin po dito kung gusto niyo pumasyat. Yes, welcome na welcome po kayo. Opo. Okay, bye-bye po. Ito po Sister Zon Kayanan. Good night po. God bless and ingat po palagi. At baudin natin ang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, no? Ano man po ang mga bagay na yumuyog-yog sa ating buhay, no? Ano mang unos o kaya ano mang kalamidad, no? Ano mang bagyo ang dumaan sa ating buhay. Let us remember, sabi ng ating Panginoon ngayon, no, ay huwag tayong mawalan ng pag-asa, no? Nandiyan siya. It is I. At sana wag pa tayo magpatalo sa ating mga takot sa buhay. Because God and His presence is bigger and more powerful than our problems and fears in life. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong buwabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.